Bakit nanalangin si Jesus sa Diyos kung siya ay Diyos? Sa tanong na ito umiikot ang maraming usapin tungkol sa pagkakakilanlan ni Jesus at sa kaugnayan niya sa Ama ayon sa kasulatan. Upang masagot ito sa isang makabuluhan at makahulugang paraan para sa isang YouTube content na mahigpit na nakaangkla sa Biblia, babalikan natin ang mismo mga ulat ng banal na kasulatan, ang mga talata, pangyayari at pananalita ni Jesus, nang walang idinadagdag na kwento mula sa labas. Hahayaan nating ipaliwanag ng Biblia ang sariling mensahe nito. Hindi tayo aasa sa haka-haka. Sa halip, susundan natin ang mga yapak ni Jesus, pakikinggan ang kanyang mga panalangin at titingnan ang layunin ng mga ito ayon sa mga talatang tinatanggap ng buong iglesia sa loob ng mahabang panahon. Magsimula tayo sa malinaw na pahayag tungkol sa pagkatao ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsasabi ng pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Juan versikulo 1 talata 1. At dagdag pa nito, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Juan versikulo 1 talata 14. Kaya ayon sa kasulatan, si Jesus ang salita ay tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. Hindi ito dalawang magkasalungat na pahayag, ito ang kabuuang hiwaga ng pagkakatawang tao. Ang walang hanggang anak ng Diyos ay pumasok sa ating kasaysayan at naging ganap na tao. Kaya mula pa sa umpisa, ang Biblia mismo ang nagsasabing si Jesus ay Diyos at sabay na naging tao. Sa gayong liwanag, hindi katakataka na sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Juan versikulo 10 talata 3. Ngunit sa iba pang mga tagpo, makikita rin natin siyang nananalangin sa Ama. Sa unang tingin, maaring isipin ng ilan na tila may salungatan. Kung siya'y Diyos, bakit siya mananalangin? Subalit kapag binasa natin ang buong saklaw ng kasulatan, malinaw ang larawan. Si Jesus bilang nagkatawang tao ay namuhay sa lubos na pagtalima at pakikipag-ugnayan sa Ama. Siya ang anak na sumasalamin sa Ama at bilang ganap na tao, nagpakumbaba siya upang ipakita kung paano nabubuhay ang isang taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Isang mahalagang pahayag ni Jesus ang nagsasabing hindi siya kumikilos ng hiwalay sa Ama. Hindi maaaring gumawa ang anak sa kanyang sarili kundi ang mga bagay na nakikita niyang ginagawa ng Ama. Juan versikulo 5 talata 11. At muli, hindi ako makagagawa sa aking sarili kung paanong naririnig ko, gayon ako humahatol. Juan versikulo 5 talata 30. Ang mga panalangin binigkas ni Jesus ay hindi tanda ng kahinaan ng pagka-Diyos niya, kundi pagsasabi ng katotohanan ng kanyang kinasapitan bilang taong nagmula sa Ama, na ang layon ay gawin ang kalooban ng Ama sa lahat ng bagay. Tingnan natin ang ilang tiyak na ulat. Matapos niyang mabautismuhan, nasa pananalangin, si Jesus nang bumaba ang Espiritu Santo at marinig ang tinig ng Ama, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako nalulugod. Lucas versikulo 3 talata 22. Dito, sa mismong pasimula ng kanyang hayagang ministeryo, ipinapakita ng kasulatan ang ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu. May tinig ang Ama, naroon ang Anak, at bumababa ang Espiritu. Ang panalangin ni Jesus sa sandaling iyon ay bahagi ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Ama, isang ugnayang walang simula at walang wakas ayon sa kanyang pagka-Diyos at aktibo sa kanyang naging buhay tao ayon sa kanyang pagkatao. Madaling araw bago pa sumikat ang araw, umalis si Jesus upang manalangin sa isang ilang na lugar. At sa kinaumagahan samantalang madilim pa, siya'y bumangon at lumabas at napasa ilang na dako at doon ay nanalangin. Marcos versikulo 1 talata 35. Sa iba pang pagkakataon, sa mga araw na yaon,
ay napasa bundok siya upang manalangin at ginugol niya ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Lucas versikulo 6 talata 12. Bakit? Sapagkat si Jesus bilang anak na nagkatawang tao ay kusang loob na nabuhay sa ganap na pagsuko sa Ama. Ang panalangin niya ay hindi paghanap ng kapangyarihang kulang sa kanya, kundi pagpapahayag ng perpektong ugnayan at ganap na pagtitiwala. Mahalaga ring pansinin na itinuturo mismo ni Jesus sa mga alagad ang pananalangin. Nang hilingin nila, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin," nagturo siya ng isang huwaran, "Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo." Lucas versikulo 11 talata 1. Mateo versikulo 6 talata 9. Kung kaya't kapag si Jesus ay nananalangin, hindi ito dahil siya'y kulang sa pagka-Diyos. Sa halip, siya ang ganap na larawan ng taong umaasa sa Diyos at nagahari sa puso ang kalooban ng Ama. Ipinapakita niya sa atin mismo kung ano ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa salita, sa gawa at sa panalangin. Isa sa pinakamadamdaming tagpong may kinalaman sa panalangin ni Jesus ay sa Getsemani, bago ang kanyang pagdurusa sa krus. "Ama ko, kung maaari lumampas nawa sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Mateo versikulo 26 talata 39. Dito natin nakikita ang puso ni Jesus bilang tunay na tao. Nakararanas siya ng bigat ng pagdurusa. Gayunpaman, ganap ang pagtalima sa Ama. Ang panalangin ito ay hindi pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos. Ito ay pagsasakatuparan ng misyong iniatang sa kanya mula pa sa walang hanggan, ang tubusin ang makasalanang tao sa pamamagitan ng kanyang pagsunod hanggang kamatayan. Sabi nga ng kasulatan, "At palibhasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus." Pilipos versikulo 2 talata 8. Sa krus patuloy ang panalangin ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Lucas versikulo 23 talata 3. At sa huli, "Ama, sa mga kamay mo'y inihahabilin ko ang aking espiritu." Lucas versikulo 23 talata 46. Mayroon din panawagan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Mateo versikulo 20 talata 46. Ang mga panalangin ito ay malalim na nakaugat sa mga awit, lalo na sa panambitan ng awit, versikulo 22 talata 1. Muli, hindi ito nagpapahiwatig na ang anak ay hiwalay sa pagka-Diyos. Sa halip, ipinakikita nito ang katuparan ng kasulatan, ang pagtupad ng kanyang gawain bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang panalangin ay siyang hininga ng kanyang kusang loob na pagsunod. Sa kabilang dako, ang panalangin ni Jesus ay nagsisilbi ring patotoo sa atin. Bago niya ibalik mula sa kamatayan si Lazaro, itinaas niya ang kanyang tinig. "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit dahil sa karamihang nakatayo sa paligid ay sinabi ko ito upang sila'y magsipaniwala na ikaw ang nagsugo sa akin." Juan versikulo 11 talata 40, 1 hanggang 42. Dito, malinaw na ang panalangin ni Jesus ay may taglay na layuning magpahayag. Ipinakikita niya sa mga nakikinig na ang kanyang mga himala at gawain ay mula sa Ama, hindi sa sariling pakana. Ang anak ay dumating bilang sugo at ang panalangin niya ay pagpanig sa katotohanan na siya'y isinugo ng Ama upang magbigay buhay. May isa pang napakahalagang panalangin, ang tinatawag nating mataas na pampariing panalangin. Sa Juan versikulo 17, sinabi ni Jesus, "Ama,
dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Juan versikulo 17 talata 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila ang iisang tunay na Diyos at siyang iyong sinugo, si Hesukristo. Juan versikulo 17 talata 3. Hinihiling din niya, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili nang kaliwalhati ang aking tinamo sa iyo bago pa ang sanglibutan. Juan versikulo 17 talata 5. Ang panalangin ito ay nagbubunyag ng walang hanggang ugnayan ng anak sa ama. May kaluwalhatian siya sa piling ng ama bago pa ang sanlibutan. Gayunpaman, bilang nagkatawang tao, idinadalangin niya ang ikaluluwalhati ng ama sa pamamagitan ng kanyang pagsunod hanggang sa krus at ang pag-iingat sa mga alagad. Hindi maikakaila. Ang panalangin ni Jesus ay bintana sa ugnayang puno ng pag-ibig at layon sa loob ng Trinidad at kasabay nito'y panawagan sa mga tagasunod na lumakad sa katotohanan. Kung gayon, bakit nanalangin si Jesus kung siya ay Diyos? Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. At bilang ganap na tao, ay nananalangin siya upang ipakita ang perpektong pagsunod, ganap na pagtitiwala, at walang kondisyong pag-ibig sa Ama. Hindi ito paghihiwalay ng pagka-Diyos niya. Ito ang pagsasakatawan ng pakikisama ng anak sa Ama. Ayon sa kasulatan, sapagkat mayroon tayong dakilang saserdoteng tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayumay walang kasalanan. Hebreo, versikulo 4 talata 15. Ang kanyang panalangin ay tinig ng isang dakilang saserdote na nakikisa sa atin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan upang dalhin tayo sa Ama. Nagpapatuloy ang linya ng kasulatan tungkol sa kanyang kusang kababaan, na bagaman siya'y nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagutan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi bagkus hinubad niya at nag-anyo ring alipin na nakitulad sa mga tao. Pilipos versikulo 2 talata 6 hanggang 7. Ang paghinubad dito ay hindi pagkawala ng kanyang pagka-Diyos. Sa halip, ito ay pagtanggap ng anyong alipin, ang landas ng pagiging masunurin sa Ama. Ang panalangin ang kasama sa landas na iyon. Bawat hakbang ni Jesus ay kasabay ng paghiling, pagpasalamat at pagtalima sa Ama. Dagdag pa rito, ipinakikita rin ng kasulatan na si Jesus ang tagapamagitan, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong Kristo Jesus. Unang Timoteo, versikulo 2, talata 5. Sa kanyang katauhan bilang anak na nagkatawang tao, ang panalangin niya ay paglilingkod ng isang tagapamagitan, isang tumatayong sa gitna para sa atin. Kaya pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, si Kristo Jesus ay nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Roma versikulo 8 talata 34. Ibig sabihin, maging ngayon ayon sa kasulatan, si Jesus ay patuloy na nanalangin para sa kanyang bayan sa piling ng Ama, hindi dahil kulang siya, kundi sapagkat ganito ang gawain ng anak ng Diyos, na naging dakilang saserdote magpakailanman para sa ating kaligtasan. Hindi lamang iyon, itinuturo rin ng kasulatan na humihiling si Jesus sa Ama na ipagkaloob sa mga alagad ang Espiritu Santo. At ako'y dadalangin sa Ama, at siya'y magbibigay sa inyo ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Juan versikulo 14 talata 16. Ang panalangin niya ay may layuning ipagkaloob ang presensya ng Diyos sa iglesia sa Mateo versikulo 14 talata 23. Matapos niyang pakainin ang karamihan, umaahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. Ipinapakita rito na sa gitna ng mga himala at abalang paglilingkod, inuuna niya
ang pakikipag-isa sa Ama. Sa bawat ulat, iisa ang tema. Ang anak ay nasa puso ng kalooban ng Ama at ang kanyang panalangin ang humuhubog sa kanyang bawat hakbang. Kapansin-pansin din na itinuro ni Jesus ang wastong diwa ng panalangin. Datapuwat kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. Mateo versikulo 6 talata 6. At ngunit paghanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mateo versikulo 6 talata 30. Tatlo ang lahat ng ito ay hindi salungat sapagkat Diyos ni Jesus, ito'y panawagan niya bilang anak. Nasundin ng Ama at mamuhay sa kalooban ng Ama, ang mismong buhay na kanyang isinasagawa sa pamamagitan ng panalangin. Ang propeta Isaias ay nagsasalita tungkol sa lingkod na hindi sisigaw kundi gagawa ng kalooban ng Diyos. Narito ang aking lingkod na aking aalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa, aking ilalagay ang aking espiritu sa kaniya. Isaias versikulo 42 talata. Isa sa paglalarawan ng lingkod. Natatanaw natin ang landas ni Jesus, puno ng espiritu, lubos na kaluguran ng Ama at masunurin sa hanggang wakas. Kaya't nang manalangin siya sa Getsemani, hindi iyon pagkalito, kundi pagsuko. At nang siya'y sumigaw sa krus, iyon ay pagtupad sa kasulatan at pagpapahayag na ang Diyos ang kanyang kanlungan kahit sa pinakamadilim na oras. Samantala, ang mga talata sa Hebreo ay naglalarawan pa na siya sa mga araw ng kaniyang laman, nang siya'y makapaghandog ng mga panalangin at daing na may malakas na sigaw at mga luha sa kaniya na makapagliligtas sa kaniya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kaniyang takot sa Diyos. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. Hebreo, versikulo 5 talata 7 hanggang 8. Narito ang malinaw na paglalarawan ng panalangin ni Jesus. Ito ay totoo, malalim, at puno ng pagtalima. Ang mga araw ng kanyang laman ay tumutukoy sa kanyang buhay sa lupa. Ganap na tao. At gayon may ganap na anak ng Diyos na masunurin. Hindi rin dapat malimutan ang tagpong ito. Bago pumili ng 12 apostol, siya'y nagpuyat sa pananalangin. Lucas versikulo 6 talata 12. Subalit ang bunga ng panalangin ay hindi lamang pagpili, kundi paghahanda sa mga alagad upang maunawaan ang kanyang misyon. Sa gitna ng kanyang gawain, madalas niyang tahakin ang bundok upang makapiling ang Ama sa panalangin. Pagkatapos ay bumabalik siya sa mga tao upang magturo, magpagaling at magligtas. Sa ganito natin naunawaan, hindi mahihiwalay ang panalangin ni Jesus sa kanyang gawa. Ito ang hininga ng kanyang ministeryo. Kaya kung ang laman ng iyong puso bilang tagapakinig ay kung siya'y Diyos nga, bakit siya nananalangin? Ang tugon ng kasulatan na ito, sapagkat ang Diyos na anak ay nagpakumbabang maging tao upang dalhin tayo sa Ama. At ang panalangin ay likas sa buhay ng sino mang ganap na umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin ni Jesus ay hindi ebidensya ng kakulangan. Ito ay patunay ng kanyang pagiging anak na ganap na nakapaloob sa kalooban ng Ama at halimbawa para sa mga tagasunod niya. Sapagkat kung ano ang nakita ninyong ginagawa ko, gawin ninyo rin. Juan versikulo 13 talata 15. Ipinapahiwatig sa kanyang pagtuturo sa mga alagad habang isinasagawa niya ang halimbawa ng paghuhugas ng paa sa huling hapunan. At sa panalangin niyang iyon sa Juan versikulo 17, hiling niya na tayo'y maging isa. Nagaya naman natin, tanda na
ang layon ng kanyang panalangin ay hatakin tayo sa pakikipag-isa sa Diyos. Isang mahalagang aspekto pa, ang panalangin ni Jesus ay laging nakaayon sa kasulatan. Kapag siya'y nanalangin sa krus at sinambit ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi iyon pagdududa sa Ama, kundi pagtukoy sa awit na sa huli tumitindig sa tiwala at papuri sa Diyos. Kaya't matapos ang dilim ng hapon, naroon ang tagumpay ng umagang walang hanggan sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa gawang ito, makikita natin na ang panalangin ay hindi natapos sa krus. Sa halip, ang tagumpay ng pagkabuhay ay inihayag upang ipakita na dininig ng Ama ang anak, na ang landas ng panalangin at pagsunod ay humahantong sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaligtasan ng tao. Mula rito, ang nilalaman ng iyong YouTube video ay maaring humakbang sa ritmong ito ng kasulatan. Buksan sa tanong, ilatag ang mga teksto na nagpapahayag ng pagka-Diyos ni Jesus, itanghal ang kanyang mga panalangin sa iba't ibang yugto. Bautismo, ilang pagpili ng alagad, pagpapagaling, pagpapakain sa karamihan, muling pagbuhay kay Lazaro, Getsemani, krus at ipaliwanag sa mismong salita ng Biblia na ang panalangin niya ay pagsasakatawan ng pagsunod at pakikipag-isa sa Ama. Maaari mong idiin ang mga sumusunod na sipi. Ako at ang Ama ay iisa. Juan versikulo 10 talata 3. Hindi maaaring gumawa ang anak sa kaniyang sarili, kundi ang mga bagay na nakikita niyang ginagawa ng Ama. Juan versikulo 5 talata 11. Ama ko, kung maaari lumampas nawa sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mateo versikulo 26 talata 39. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Juan versikulo 11 talata 41. Panginoon, turuan mo kaming manalangin, Ama namin na nasa langit. Lucas versikulo 11 talata 1. Mateo versikulo 6 talata 9. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay dininig dahil sa kanyang takot sa Diyos. Hebreo versikulo 5 talata 7. May isang Diyos at isang tagapamagitan, ang taong Kristo Jesus. Unang Timoteo versikulo 2 talata 5. Kapag pinagsama-sama, naglalahad ang mga talatang ito ng isang malinaw na larawan. Ang anak ng Diyos ay naging tao, hindi upang itatwa ang kanyang pagka-Diyos, kundi upang ganap na magpasakop sa Ama at dalhin tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. Ang paraan ng buhay na ito ay minarkahan ng panalangin. Kaya't ang tanong na bakit nanalangin si Jesus ay nasasagot ng sapagkat siya ang anak na ganap na umiibig sa Ama at ang umiibig ay nakikipag-usap, sumusunod at nagtitiwala. Sa pagsasalaysay mo para sa video, bigyang halaga rin ang kabatirang ito. Ang panalangin ni Jesus ay hindi hiwalay sa kanyang mga gawa ng habag. Pagkatapos niyang manalangin, madalas siya'y bumababa sa mga tao, nagtuturo sa templo, nakikinig sa mga umiiyak, humihipo sa mga may sakit, at kumakalinga sa mga nagugutom, at nang mapalaya na ang mga karamihan, umahon siya sa bundok upang manalangin. Mateo, versikulo 14 talata 23. Sa ritmong ito, makikita mo ang formula ng isang buhay na may saysay. Ugnayan sa Ama sa lihim. Paglilingkod sa kapwa sa liwanag. Sa dulo ng unang kalahati ng iyong content, maaari mong hikayatin ang manonood sa saliw ng kasulatan. Kung ang ating Panginoon na Diyos na nagkatawang tao ay nanalangin, gaano pa kaya tayo? Ngunit hindi lamang ito pangaral, ito ay paanyaya. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay inaanyayahan tayong makibahagi sa ugnayan ng Ama at Anak sa Espiritu. Iyan ang ipinagdarasal ni Jesus sa Juan versikulo 17.
upang silang lahat ay maging isa, na kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ay sila naman ay sumaatin. Juan versikulo 17 talata 20 tay, isa ang layo ng panalangin niya ay pakikipag-isa, na ang tao'y makilala ang Diyos at maranasan ang buhay na walang hanggan. Sa paglalatag ng ganitong script na batay lamang sa Biblia, papapatingkad mo ang pangunahing mensahe. Ang panalangin ni Jesus ay bukas na bintana sa puso ng Diyos kung paano siya nanalangin. Ganon niya isinakabuhayan ang buong kalooban ng Ama, at dahil dito, ang kaligtasan ay dumaloy sa krus at sa bakanting libingan. Anumang tanong tungkol sa pagkakakilanlan niya ay dapat tingnan sa kabuuan ng kasulatan. Siya ang salita na Diyos, ang anak na nagkatawang tao, ang lingkod na masunurin, ang dakilang saserdote na namamagitan, at ang Panginoon na nagbigay ng halimbawa. Kaya't kapag nakita nating nananalangin si Jesus, hindi natin nakikita ang isang Diyos na kulang. Nakikita natin ang anak ng Diyos na kumikilos ng lubos at ganap ayon sa pag-ibig ng Ama. Sa pagpapatuloy, maaari mong pag-ugnayin ang mga tagpong ito sa isang mapagnilay na pagwawakas para sa video. Ilapit ang iyong mga tagapanood sa mismong panalangin ni Jesus. Hindi kailangan ng magarang salita. Sapat na ang mga salita ng kasulatan. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mateo versikulo 6 talata 9, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Juan versikulo 17 talata 1, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Juan versikulo 11 talata 41. At sa ating mga hakbang ngayon, maririnig nating muli ang tinig ng anak. Huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas versikulo 22 talata 42. Dito, ang tanong ay nagiging anyaya. Kung ang anak ay nanalangin, tayo man ay manalangin, hindi upang makamit ang ating gusto, kundi upang mahulog ang ating puso sa kalooban ng Ama, kung saan ang kaluwalhatian at biyaya ay magkaugnay. Sa kayong pagninilay, ang iyong YouTube content ay hindi lamang magbibigay ng sagot. Magbubukas ito ng landas ng pagsamba, sapagkat ang tunay na tugon sa hiwaga ng anak na nananalangin ay hindi kontrobersya, kundi pagyukod sa pangalan ni Jesus. Ang bawat tuhod ay luluhod at ipahahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pilipos versikulo 2 talata 10 hanggang 11. At sa pagyukod na iyon, mararanasan natin ang kalayaan ng mga anak na itinuturo ng anak kung paano manalangin, paano sumunod, at paano umibig ayon sa salita at sa espiritu, sa kapurihan ng Diyos magpakailanman. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa tanong na bakit nanalangin si Jesus sa Diyos kung siya ay Diyos, lalong luminaw sa mga ulat ng kasulatan na ang panalangin ni Jesus ay hindi ebidensya ng kakulangan, kundi liwanag na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak na nagkatawang tao at ganap na kaisa ng Ama sa layunin. Sa bahaging ito, pagdudugtungin natin ang iba't ibang tagpo sa Biblia, mula sa kanyang mga panalangin ng pasasalamat sa kanyang pagsuko sa kalooban ng Ama hanggang sa patuloy niyang pagmamakaawa para sa kanyang mga tagasunod, upang malinaw nating makita na ang panalangin ni Jesus ay mismong puso ng kanyang misyong iligtas at gawing isa ang bayan ng Diyos. Una, pagmasdan natin ang paraan ng pasasalamat ni Jesus. Sa isang pagkakataon, nagpukay siya sa Ama sapagkat ang hiwaga ng kaharian ay ibinigay hindi sa marurunong ng sanlibutan kundi sa mga mapagpakumbaba. Pinupuri kita, Ama. Ama, isang maikling pahayag ng puso na nakaturo sa Diyos, at kasunod nito ang hayag
na katotohanan na walang nakakikilala sa anak kundi ang ama at sa ama kundi ang anak at ang sino mang piliing pagpahayagan ng anak. Mateo versikulo 11 talata 25 hanggang 27. Ang ganitong panalangin ng pasasalamat ay nagpapakita na si Jesus bilang anak ay nabubuhay sa bukal ng kalooban ng ama. Kung anong ibig ng ama, iyon din ang ibig ng anak. Hindi ito senyales ng pagiging mas mababa, kundi wagas na pag-ayon ng anak sa karunungan ng ama at pagbubukas ng pinto upang ang mga handang tumanggap ay pumasok sa buhay ng kaharian. Ikalawa, pansinin ang sandaling sinabi ni Jesus, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At tumugon ang tinik mula sa langit. Juan versikulo 12 talata 27 hanggang 28. Dito, tumitindig ang panalangin bilang tulay sa pagitan ng ginagawa ni Jesus sa lupa at layunin ng Diyos sa kalangitan. Kapag nananalangin siya, hindi siya humihiwalay sa kapangyarihan. Bagkus kanyang ipinahahayag na ang lahat ng kanyang ginagawa, pagtuturo, mga tanda at hanggang sa krus ay pagkilos ng anak upang luwalhatiin ang ama. Ang tinig mula sa langit ay patotoo na ang ugnayang ito ay buhay at totoo, at ang panalangin ang wika ng ugnayang iyon sa gitna ng kasaysayan ng tao. Ikatlo, ang mga talata hinggil sa kanyang dakilang pagkapari ay isang matibay na salalayan kung bakit siya nananalangin. Ang kasulatan ay nagsasabi na meron tayong dakilang saserdote na marunong makidama sa ating mga kahinaan at inaanyayahan tayong lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya. Hebreo, versikulo 4 talata 14 hanggang 16. Sa ibang dako, inilalarawan kung paanong sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog siya ng mga panalangin na may malakas na sigaw at mga luha at dininig siya. Hebreo, versikulo 5 talata 7 hanggang 8. Kung gayon, ang panalangin niya ay hindi palabas. Ito ang tunay na gawaing saserdotal, kung saan ang anak ay tumatayong tagapamagitan para sa atin sa isa pang pahayag. Laging nabubuhay siya upang mamagitan. Hebreo, versikulo 7 talata 25. Ang kapangyarihang ito ng kanyang patuloy na pananalangin sa kanan ng Diyos ay hindi humuhupa. Ito ang patunay na ang anak na nagkatawang tao ay buhay magpakailanman upang dalhin sa Ama ang kanyang bayan. Ika-4, mahalagang banggitin ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang misyon. Dumating siya upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas versikulo 11 talata 10. Ang panalangin niya ay kasangkapan ng awa sa gawaing ito. Sa kwento ni Lazaro, inihayag niyang naririnig siya ng Ama lagi at sinabi niya ito dahil sa mga nakatayo upang sila'y sumampalataya. Juan versikulo 11 talata 41 hanggang 42. Kaya ang panalangin ay may dimensyong pang-ebanghelyo. Ipinakikita nito na si Jesus ay hindi umaandar sa sariling kapritsyo kundi sumasakop sa programa ng Ama upang sumampalataya ang marami at magkaroon ng buhay. Ikalima, ang mga parabola ni Jesus tungkol sa panalangin ay hindi hiwalay sa kanyang sariling buhay pananalangin. Ikinuwento niya ang tungkol sa kaibigang kumakatok sa hating gabi na hindi tumitigil hanggat hindi nabubuksan. Lucas versikulo 11 talata 5 hanggang 8. At tungkol sa babaeng balo na hindi tumitigil sa paghingi ng katarungan. Lucas versikulo 18 talata 1 hanggang 8. Bagaman parabola, ang mensahe ay malinaw. Magtiyaga sa panalangin kung paanong si Jesus ay nanatiling dumalangin ng buong magdamag bago pumili ng mga apostol. Lucas versikulo 6 talata 12. Gayon din tinatawag niya ang kanyang mga alagad. Sa panalangin may pagtitiyaga at pananalig. Kaya ang tanong na bakit siya nananalangin ay may kasamang sagot na
upang tayo'y maturuan niya na manalangin. Ika-6, dapat ding tingnan ang sinabi ni Jesus, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Juan versikulo 14 talata 28. Sa unang dinig, wari salungat ito sa kanyang kapantayan sa Diyos. Ngunit sa kabuuan ng kasulatan, makikitang binabanggit niya ito sa konteksto ng kanyang misyon bilang nagkatawang tao. Ang Filipos ay naglalarawan na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay nagpakababa at nag-anyo ng alipin. Filipos versikulo 2 talata 6 hanggang 8. Ibig sabihin, sa panahon ng kanyang pagparito, kusang loobin niyang tinanggap ang kalagayang maglingkod at sumunod. Doon natin uunawain ang kanyang panalangin. Hindi siya kulang, siya ay kusang nagpakumbaba at sa pagpapakumbabang ito, ang panalangin ang kanyang hininga. Ika-7, may mga pahayag sa Ebanghelyo ni Juan hinggil sa malalim na pagkakaisa ng Ama at Anak. Ako at ang Ama ay iisa. Juan versikulo 10 talata 3. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Juan versikulo 14 talata 9. Sa liwanag ng mga ito, ang panalangin ay hindi dialogo ng dalawang magkalabang kalooban kundi pakikipagniig ng anak sa Ama, kung saan ang kalooban ng Diyos ay nahahayag sa kasaysayan. Kaya nga, sa panalangin, sa halamanan, nang sabihin niya, huwag ang aking kalooban, kundi ang sayo. Lucas versikulo 22 talata 42. Hindi siya nag-aalinlangan sa kabutihan ng Ama. Ipinapakita niya ang perpektong pagsang-ayon ng anak sa landas ng kaligtasan. Ika-8, pagmasdan natin ang transfigurasyon habang siya'y nananalangin na bago ang kanyang anyo at isang tinig ang narinig, ito ang aking anak na hinirang. Lucas versikulo 9 talata 28 hanggang 3 pu. Muling narito ang padron sa panalangin, nahahayag kung sino si Jesus at ano ang kalooban ng Ama. Ang patotoo mula sa langit na siya ang anak ay nakapaloob sa sandaling ang anak ay nakikipag-ugnayan sa Ama. Kaya ang panalangin niya ay refleksyon ng kanyang pagkatao at layon at tagpo kung saan ang mga alagad ay inaakay na kilalanin ang kanyang kaluwalhatian. Ikasiyam, tularan natin kung paanong ang panalangin ni Jesus ay laging kaakibat ng kanyang gawa ng habag. Matapos niyang magpakain ng libo-libo, umahon siya sa bundok upang manalangin. Mateo versikulo 14 talata 23. Sa ganitong ritmo, panalangin at paglilingkod, nakikita natin na ang pinanggagalingan ng kanyang habag ay ang walang patid na pakikipag-isa sa Ama. Kaya't kapag hinarap niya ang mga may sakit, mga demonya at mga nagugutom, hindi siya kumikilos mula sa pagod ng laman lamang, kundi mula sa kasariwaan ng pakikipagniig sa Diyos. Sa gayon, ang bawat himala ay bunga hindi lamang ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pananalangin na nakaugat sa layunin ng Ama. Ika-10, tingnan natin ang tagpo ng pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat. Bago siya umakyat, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala ang mga alagad. Lucas versikulo 24 talata 50. Ang pagpapalang ito ay parang pagbubukas ng pinto sa bagong yugto. Mula ngayon, ang anak ay nasa kanan ng Ama at mula roon siya ay nagbabasbas at namamagitan para sa kanyang bayan. Roma versikulo 8 talata 34. Ang panalangin kung gayon ay hindi natapos sa krus o sa libing. Nagpapatuloy ito sa luklukan kung saan ang anak ay binibigyan ang iglesia ng lakas, kapayapaan at paggabay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Juan versikulo 14 talata 16. Ika-11, ang maikling pangungusap na humingi kayo sa aking pangalan ay muli niyang inukit sa puso ng mga alagad. Juan versikulo 16 talata 22 hanggang 24. Sa teksto,
makikita natin na ang layo ng panalangin sa pangalan ni Jesus ay upang malubos ang inyong kagalakan. Kung gayon, ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito ay pagpasok sa kagalakan ng anak sa Ama. Sa tuwing tayo'y dumadalangin sa kanyang pangalan, nakikibahagi tayo sa ugnayang iyon, isang ugnayan na siya mismong anak ang laging pinananahanan sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin sa lupa at sa kalangitan. 12, pagnilayan natin ang pahayag na ang anak ay larawan ng Diyos na di nakikita at nasa kanya nilalang ang lahat. Kolosas versikulo 1:15 hanggang 11. Kung siya ang sentro ng paglikha, bakit siya nanalangin? Sapagkat sa katuruan ng kasulatan, ang anak na walang hanggan ay tumanggap ng anyo ng alipin. At sa gayong anyo, siya'y nanalangin upang ilarawan ang buhay na lubos na nakasunod sa Ama. Pilipos versikulo 2:6 hanggang 8. Ang panalangin ay hindi kontra sa kanyang pagka-Diyos. Ito ang tanda na ang Diyos ay Diyos ng relasyon, Ama, Anak at Espiritu. Doon sa walang hanggang pag-ibig at sa kasaysayan ibinukas ng anak ang ugnayang iyon sa atin sa pamamagitan ng panalangin. 13, sakaling itanong ng isang tagapanood, kung alam ni Jesus ang lahat, bakit sa ilang tagpoy tila may bagay siyang hindi ipinahayag? May talata na nagsasabing tungkol sa araw at oras ay walang nakaalam, maging ang anak. Marcos versikulo 13 talata 32. Sa konteksto ng kanyang pagkakatawang tao, piniling ilimita ng anak ang pagpapahayag ng ilang kaalaman bilang kabahagi ng kanyang pagpapakumbaba at misyon. Hindi nito inaalis ang kanyang pagkadiyos. Sa halip, ipinakikita nito ang kanyang kusang loob na pagpasok sa ating kondisyon bilang tao, anupat sa ganoong kalagayan. Ang panalangin ang kanyang patuloy na pagsandig sa Ama. Kaya't lalo pang makabuluhan ang kanyang mga panalangin, hindi siya nagkunwari bilang tao. Kanyang isinuot ang ating kalagayan upang ganap tayong maitaas sa Diyos. 14, sa Getsemani, 3 ulit siyang nanalangin na ang kalooban ng Ama ang mangyari. Mateo versikulo 26 talata 42 hanggang 44. Hindi siya sumuko sa takot, sumuko siya sa Ama. Ang panalangin iyon ang nagpasya ng lahat. Mula roon, hindi na siya umurong hanggang sa krus. Kaya ang panalangin ni Jesus ay hindi lamang wika. Ito ang pihitan ng kasaysayan ng kaligtasan. Sa bawat pagbigkas ng Ama, itinatahak niya ang daang magbubukas sa 3 araw, ang libingang bakante, at ang pag-asa ng sanlibutan. 15, makikita rin natin na ang kanyang panalangin ay gumagawa ng bagong sambayanan. Sa kanyang mataas na panalangin, idinulog niya sa Ama na ingatan ang kanyang mga alagad sa isang pangalan upang sila'y maging isa. Juan, versikulo 17, talata 14 hanggang 21. Layunin ng kanyang panalangin ang pagkakaisa, hindi lamang ng 12, kundi pati ng mga sasampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita. Kaya ang panalangin ni Jesus ay bukal ng bagong pamayanan, kung saan ang tanda ay pag-ibig at katotohanan. Hindi hiwalay dito ang iglesia ng gawa ng mga apostol, sapagkat sila'y nananatili sa turo ng mga apostol sa pakikisama sa paghahati-hati ng tinapay at sa mga pananalangin. Gawa versikulo 2 talata 42. 16, ang unang pamayanan ng mga mananampalataya ay tumugon sa halimbawa ng Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang panalangin. Nang harapin nila ang banta, sama-sama silang nagtaas ng tinig sa Diyos, at pagkatapos ng panalangin, napuno sila ng Espiritu Santo at buong tapang na nagsalita ng salita ng Diyos. Gawa versikulo 4 talata 24 hanggang 31.
Ito ang bunga ng panalangin ni Jesus para sa kanyang iglesia. Ang Espiritu ay ibinigay at ang bayan ay pinalakas upang tuparin ang utos. Kaya kapag tinatanong natin kung bakit nanalangin si Jesus, isa sa mga sagot ay upang ang kanyang bayan ay mabuhay sa parehong espiritu ng pananalangin at pagtupad. 17, hindi lamang sa malalaking sandali gumagamit ng panalangin si Jesus, maging sa mga payak na oras ay ginagawa niya ito bago maghapunan, magpapasalamat siya, bago gumising ang bayan, nasa ilang siya at nananalangin. Marcos versikulo 1:35. Ang mensahe ay malinaw. Ang panalangin ay hindi pang emerhensya lamang, kundi ritmo ng bawat araw. Kung ang Panginoon ay nabuhay sa ganoong ritmo, ano pa kaya tayo? Gayunman, hindi ito utos na magpuyat sa hirap, kundi paanyaya na matikman ang kasariwaan ng pakikipag-isa sa Ama, kung saan ang ating gawain ay sumisibol mula sa biyaya, hindi sa pagod ng sariling lakas. 18, ang mga pahayag ni Jesus tungkol sa Espiritu ay nagpapakita na ang panalangin niya ay nakaangkla sa tatuluhang ugnayan ng Diyos. Nangako siya ng ibang mga aliw upang manatili sa atin magpakailanman. Juan versikulo 14:16. At ipinaliwanag na ang Espiritu ng katotohanan ang gagabay sa atin sa buong katotohanan. Juan versikulo 16:13. Ang pagbibigay ng Espiritu ay bunga ng kanyang pagkabayubay at pagkadakilang luwalhati. Juan versikulo 7:3 sa Pentekoste ay lumilitaw sa Gawa versikulo 2:4. Sa ganitong lente, ang panalangin ni Jesus ay daan ng pagpapala. Hinihingi niya sa Ama ang ibibigay sa iglesia at sa pagtanggap natin natutupad sa atin ang kanyang mga pangako. 19, baliktanawin natin ang aklat ng mga awit na madalas maging wika ng panalangin ni Jesus. Nang sambitin niya ang panambitan ng awit, ipinakita niyang ang kanyang pagdurusa ay nasa loob ng pangakong itinakda ng Diyos. Awit versikulo 22:1. Sa kabilang dako, may mga awit na nagsasabing, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Awit versikulo 110. Ang pagupong ito sa kanan ay isinasakatuparan sa kanyang pag-akyat, kung saan siya ngayon ay namamagitan at naghahari. Kung paanong sa awit ang hari ay tumatawag sa Diyos, gayon din sa anak ay nakikita natin ang ganap na pananalangin na tumutupad ng lahat ng ipinangako ng Diyos. 20, sa usapin ng kapangyarihan at panalangin, hindi sila magkabangga sa biblikal na larawan. Si Jesus ay may kapamahalaan sa kapatawaran, sa karamdaman at sa demonya. Marcos versikulo 2:10-11, Lucas versikulo 4:33-35. Gayunman, hindi niya hinayaang ang kapamahalaan ay maging lisensya sa paghiwalay sa Ama. Sa halip, ang panalangin ng hangganan at bukal kung saan dumadaloy ang kanyang paggamit ng kapangyarihan. Lagi sa pagsang-ayon sa Ama, lagi sa layunin ng kaligtasan, hindi sa paghanga ng mga tao. Kaya't pagkatapos ng mga himala, madalas niya tayong hulihin sa ganitong tagpo. Umaakyat sa bundok, tahimik, nananalangin. Mateo versikulo 14:23. 21, pag-usapan natin ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi ito mahika, kundi pakikibahagi sa kanyang ugnayan sa Ama. Nang sabihin niyang, kung ano ang hingin ninyo sa aking pangalan, gagawin ko. Juan versikulo 14:14. Isinunod niya ang pangako ng Espiritu na mananahan sa sumisinta at tumutupad ng kanyang salita. Juan versikulo 14:23. Sa makatuwid, ang panalangin sa kanyang pangalan ay panalangin na nakaangkla sa kanyang salita at pag-ibig.
hindi sa kapritsyo, kundi sa pagsunod. Ito ang mismong hugis ng kanyang panalangin, laging sang-ayon sa salita ng Ama, laging nakapirmi sa pag-ibig ng Ama. Ika-22, kung paano nag-ugat sa kanyang panalangin ang kanyang buhay, gayon din sa atin. Nang turuan niya tayong manalangin ng Ama namin, kanyang inanyayahan tayong tumawag sa Diyos bilang Ama. Mateo versikulo 6 talata 9. Bawat pahayag doon, pagsamba sa pangalan, pagdating ng kaharian, kalooban sa lupa, gaya sa langit, ay salin ng mismong mga panalangin at gawa ni Jesus. Siya ang una at ganap na tumupad ng maging kalooban mo. Mateo versikulo 6 talata 10. Kaya't sa pagsagot natin sa tanong kung bakit siya nananalangin, nasasagot din kung bakit tayo dapat manalangin. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, isinusuko natin ang ating sarili sa mismong kalooban na tinupad ni Jesus. Ika-23, may bigat ding isaalang-alang ang kanilang pagkakapuyat sa Getsemani. Magbantay at manalangin, sabi niya, upang huwag kayong madaig ng tukso. Mateo versikulo 26 talata 41. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi lamang para sa kanya bilang anak. Ito ay kaloob para sa mga alagad upang sila'y manatiling tapat. Kung paanong ang panalangin niya ay humubog sa kanyang pagsunod hanggang krus. Gayon din ang panalangin natin ang humuhubog sa atin upang tumindig sa gitna ng tukso. Sa madaling sabi, ipinapakikita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang halimbawa na ang panalangin ang paraan upang manatili sa Diyos. Ika-24, may isa pang mahalagang larawan, ang kordero ng Diyos. Nang ituro ni Juan Bautista si Jesus bilang kordero, ipinakilala niyang siya ang handog. Juan versikulo 1 talata 20. Bilang kordero, ang kanyang buong buhay ay handog at ang panalangin ang apoy ng altar na iyon. Sa bawat ama, dinadala niya ang kanyang sarili at sa huli ang buong bayan sa harap ng Diyos. Kaya sa krus, ang kanyang mga panalangin, paghingi ng kapatawaran para sa mga humahamak, paglalagak ng Espiritu sa kamay ng Ama ay karapat-dapat na tugma sa kanyang pagiging handog. Lucas versikulo 23, talata 3. Lucas versikulo 23, talata 46. Ika-25 sa pagbubuo. Hindi natin dapat paghatiin ang mga talatang nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ni Jesus at sa kanyang pananalangin. Kapag sinabi niyang siya'y iisa sa Ama, Juan versikulo 10 sa talata 3. At sinugo ng Ama, Juan versikulo 11 talata 42. Ang dalawang katotohanan iyon ay sabay totoo. Ang anak ay kapantay sa pagka-Diyos at gayon may isinugo sa misyon ng pagkakatawang tao. At sa loob ng misyong iyon, ang panalangin ang anyo ng kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Ama. Hindi siya Diyos na malayo. Siya ang anak na kasama natin at para sa atin. At mula sa kasamaang iyon ay inaakay niya tayo sa Ama. Ika-26, kaya sa isang YouTube content na ganap na nakasandig sa kasulatan, maaari mong ilarawan ang buhay pananalangin ni Jesus bilang isang araling tumatawag ng tugon. Kung siya, ang anak, ay nanalangin, tayo man ay dapat manalangin sa pangalan niya ayon sa kanyang salita sa layon ng kaluwalhatian ng Diyos. Maaari mo ring ipahayag na ang kanyang panalangin ay hindi nananatiling alaala. Ito'y patuloy sa kanan ng Ama kung saan siya ay namamagitan, lalo na kapag tayo ay mahina. Hebreo versikulo 7 talata 25, Roma versikulo 8 talata 34. Kaya't kapag tayo'y dumarain, hindi tayo nag-iisa. Ang ating Panginoon ay nasa piling ng Ama at sa kanyang tagumpay, tayo ay inaakay sa tulong. Ika-27, isipin din ang paanyaya ni Jesus, manatili kayo sa akin
Juan versikulo 15 talata 4. Ang pananatili ay pamumuhay sa panalangin. Kapag ang kanyang salita ay nanatili sa atin, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at mangyayari ito. Juan versikulo 15 talata 7. Muli, ang panalangin ay nakatali sa pananatili sa Kanya, sa pagsunod, sa pag-ibig, sa pakikinig. Hindi hiwalay ang hiling sa pakikibagay sa puso ng anak. Ang sekretong ito ang ginagawa niya sa lahat ng kanyang panalangin. Hindi kailanman lumilihis sa kalooban ng Ama at kaya't laging may katuparan sa takdang panahon ng Diyos. 28. Sa katotohanan ito, ang sagot sa ating tanong ay nagiging mas masinsin. Hindi kalabisan ang panalangin ni Jesus. Ito ang mismong anyo ng kanyang anak na pag-iral sa gitna ng ating kasaysayan. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay pakikipag-ugnayan. Sa Biblia, ang pakikipag-ugnayang ito ay lumilitaw sa mga tinig ng Ama at Anak at sa pagparito ng Espiritu. Kaya ang panalangin, ang tinig ng Anak sa Ama, ay hindi maiiwasan kung tunay na uunawain natin ang Diyos na ipinakikilala ng kasulatan. 29 sa pagwawakas, mag-iwan tayo ng mga talatang magsisilbing himig ng iyong video. Ang paanyayang lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya. Hebreo versikulo 4 talata 16. Ang pangakong, kung kayo'y magsisihingi sa aking pangalan, gagawin ko. Juan versikulo 14 talata 14. At ang panalangin, luwalhatiin mo ang iyong anak na tumatagos sa buong kasulatan. Juan versikulo 17 talata 1. Sa piling ng mga ito, maaasahan natin na ang pagdulog sa Ama sa pangalan ng Anak sa kapangyarihan ng Espiritu ay hindi masasayang, sapagkat ang ating Panginoon mismo ang nagturo, nagpakita at nagbukas ng daan sa pamamagitan ng kanyang panalangin at pagsunod. 30. Ang mensahe para sa bawat nanonood ay payak ngunit malalim. Kung ang anak ng Diyos ay nagpasimuno ng landas ng panalangin at pagtupad, doon tayo lalakad. Hindi tayo humahanap ng multo, ng kapangyarihan. Hinahanap natin ang kalooban ng Ama tulad ni Jesus. Kapag naliligaw ang ating loob, ibalik natin ang pandinig sa kanyang tinig. Huwag ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Lucas versikulo 22 talata 42. At habang sinasambit natin iyon, maririnig nating muli ang patotoo ng kasulatan. Siya ang anak na minamahal. Sa kanya nalulugod ang Ama. Mateo versikulo 3 talata 17. Kaya't ang panalangin ni Jesus ay hindi pala isipan na lumalamon sa isip. Ito ay paanyaya sa pagsamba, sa paglapit sa Ama, sa pangalan ng Anak, kung saan ang ating buhay ay unti-unting nahuhubog ayon sa puso ng Diyos. Sa gayong wakas, maging gabay ang salitang ito mula sa bibig ni Jesus na tila bumabalik-balik sa ating paksa. Manalangin kayo. Mateo versikulo 26 talata 41, Lucas versikulo 17 talata 2, sa ibang tagpo ng sanaysay ng pananalangin. Hindi dahil walang alam ang Diyos, kundi dahil sa panalangin, isinasang-ayon natin ang ating buhay sa kanyang kabutihan. Ang anak na Diyos mula sa Diyos ay nanalangin sapagkat siya ang anak at sa kanyang panalangin may lugar para sa atin. Kaya't habang isinasaraan mo ang iyong video, anyayahan mo ang mga tagapanood na sumabay sa maikling tugon ng puso. Ama, masunod ang kalooban mo. Ang panalangin iyan ang natutuhan natin mula sa Panginoon at iyan din ang sagot kung bakit siya nanalangin, upang ang kalooban ng Diyos ay mamayani. At sa pamamayani nito, ang buhay na walang hanggan ay maibigay sa lahat ng sumasampalataya. Juan versikulo 17 talata 3.